Ako si Attorney Jose Michael Edin S. Amancio, General Manager ng Eastern Samar Electric Co-op. Yung damage naman talaga sa aming linya, so malaki-laki talaga ang damage. No? Kumbaga, just imagine, 1/3 of the distribution line, nasa 700 to 800 kilometers ang down talaga. No? Main line, backbone, lateral, so marami-rami talaga. Lessons learned, pag merong ganung bagyo, number 1 is ready ka. Kompleto ka sa materials, kompleto ka sa equipment, kompleto ka sa manpower. Dito po sa Eastern Samar Electric Co-op, no, mahaba-haba ang experience namin sa Typhoon Yolanda, Typhoon Ruby, marami na. So we have enough experience, we have enough training, no, as to disaster response. Mahalaga yung enerhiya, lalong-lalo na pagkatapos ng isang disaster. Ang problema, ang default attitude ng government, pati kahit yung mga humanitarian actors, pare-pareho nilang sinasabing mahalaga yung enerhiya, pero walang ginagawa kung paano ito magagamit. Sa pag-aaral ng ICSC, pati yung sa pag-aaral rin sa international level, no, walang opisyal na tahanan yung enerhiya sa DRR at sa humanitarian response. Unang-una, walang plano para energy, much more renewable energy sa response work and recovery work. Walang dedicated, trained energy specialist, much more RE, o renewable energy specialist. No? Walang budget, walang investment sa RE. In other words, kapag wala lahat yun, paano matitiyak na yung responde mo ay merong adequate power supply, much more powered by renewables. Yung mismong pagpanahon na tinamaan ng isang mega disaster sa isang community, nag-back to zero sila, yun yung the best time for the community to chart an alternative path, a better way, which is powering their development using renewables and not making the mistakes of relying on dirty fossil fuels.